Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako muli si Legendary Be Inspired, ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kalimutang mag-follow, like at share para sa iba pang Islamic teachings at lectures. Ngayon tatalakayin natin ang isang napakalalim na tanong. Si Jesus Isa alayhisalam ba ay Diyos? Dahil sinabi niya sa Biblia, "Ako at ang Ama ay iisa," at dahil siya raw ay bugtong na anak. Tingnan natin ang tunay na kahulugan nito. Ayon sa Biblia, mismo at sa marangal na Quran. Bahagi 1, Ako at ang Ama ay iisa. John chapter 10 verse 30. Sa aklat ni Juan chapter 10 verse 30, sinabi ni Jesus alayhisalam, "I and my Father are one." Ang mga Kristiyano ay madalas gamitin ito bilang patunay na si Jesus alayhisalam ay Diyos. Ngunit kung babasahin natin ang buong konteksto, makikita natin na hindi siya nagsabi na siya at ang Ama ay isang persona o isang Diyos kundi iisa sa layunin. Basahin natin sa John chapter 17 verses 21 to 23. That they all may be one. As thou, Father, art in me and I in thee, that they also may be one in us. That they may be one even as we are one. Dito malinaw na sinabi ni Jesus alayhisalam na maging iisa din ang kanyang mga disipulo gaya ng pagiging isa niya sa Ama. Ibig sabihin iisa sa kalooban, sa misyon, sa layunin, hindi sa pagka-Diyos. Kung ang pagiging iisa ay literal, ibig sabihin pati mga disipulo ay Diyos din dahil sila rin ay iisa ayon kay Jesus. Kaya malinaw mga kapatid na ito ay spiritual unity, hindi divine equality. Bahagi 2, Begotten Son ang maling pagkaunawa. Sa John chapter 3 verse 16 mababasa natin, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Ang salitang begotten ay matagal nang tinanggal sa modern translations ng Biblia tulad ng New International Version NIV at iba pa dahil wala ito sa orihinal na Griego. Ang salitang begotten ay nangangahulugang isinilang o nilikha at kung ganon hindi siya Diyos dahil ang Diyos ay hindi nilikha. Sa orihinal na salitang Griego, ang ginamit ay monogenes, ibig sabihin unique o one of a kind, hindi begotten. At kung totoo man na si Jesus alayhisalam ay anak ng Diyos, dapat tandaan natin na sa Biblia rin, marami ring tinawag na anak ng Diyos. Exodus chapter 4 verse 22. Israel is my son, even my firstborn. Psalms chapter 2 verse 7. The Lord said unto me, Thou art my son. This day have I begotten thee. Romans chapter 8 verse 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Kaya malinaw, yung pagiging anak ng Diyos ay metaporikal o espiritual, hindi literal. Ang ibig sabihin nito ay malapit sa Diyos, masunurin sa kanyang kalooban, hindi Diyos mismo. Bahagi 3, ang pananaw ng Islam tungkol kay Jesus Isa alayhisalam. Sa Islam, si Isa, Jesus alayhisalam, ay isa sa mga dakilang propeta ni Allah Azza wa Jal. Hindi siya Diyos ni anak ng Diyos. Bagkus siya ay isang alipin at sugo ni Allah Azza wa Jal na ipinadala upang ituwid ang mga tao. Marangal na Quran, Surah Al-Ma'idah, chapter 5 verse 72. Laqad kafara alladha'ana qalu inna Allaha huwal Masihu ibnu Maryam. Sila ay tunay na tumanggi sa pananampalataya na nagsasabing, si Allah ay si Kristo, anak ni Maria. Ngunit sinabi ni Kristo, O mga anak ni Israel, sambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Sapagkat sino mang magtakda ng katambal kay Allah, ipagbabawal sa kanya ang paraiso, at ang kanyang tahanan ay apoy. Surah Al-Ikhlas, chapter 112 verses 1 to 4. Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Sabihin mo, si Allah ay isa, si Allah ang sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak at hindi rin ipinanganak, at walang anumang katulad niya. Ang talatang ito ay direktang pagsagot sa maling paniniwala na si Jesus alayhisalam ay anak ng Diyos. Hadith Sahih al-Bukhari. Sinabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him, "Ako ang pinakamalapit kay Jesus na anak ni Maria sa mga tao sa mundong ito at sa kabilang buhay. Walang ibang propeta sa pagitan namin at ang mga propeta ay magkakapatid sa pananampalataya." Sahih al-Bukhari, Volume 4, Hadith number 657. Ibig sabihin si Jesus alayhisalam ay isa sa mga sugo ni Allah Azza wa Jal at ang kanilang mensahe ay iisa, ang pagsamba sa nag-iisang Diyos Allah Azza wa Jal. Bahagi 4, ang tunay na misyon ni Jesus Isa alayhisalam. Si Jesus alayhisalam ay dumating hindi upang ipahayag na siya ay Diyos, kundi upang ipaalala sa mga tao ang tunay na pagsamba. John chapter 17 verse 3.
And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Malinaw na sinabi ni Jesus alayhisalam na ang tanging tunay na Diyos ay ang Ama, Allah Azza wa Jal, and siya ay ipinadala lamang, isang propeta, hindi Diyos. Kaya mga kapatid kong Muslim at non-Muslim, si Jesus Isa alayhisalam ay hindi Diyos, kundi isang propeta at alipin ni Allah Azza wa Jal na naghatid ng mensahe ng Tauhid, ang kaisahan ng Diyos. Siya ay ipinanganak ng himala, ngunit hindi bilang anak ng Diyos, kundi bilang tanda ng kapangyarihan ni Allah Azza wa Jal. Ako muli si Legendary Be Inspired, ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at mga kwento nito. Huwag kalimutang mag-follow, like at share upang patuloy tayong magbahagi ng liwanag ng katotohanan sa ating mga kapatid na Muslim at non-Muslim. Walang Diyos kundi si Allah Azza wa Jal, at si Muhammad, peace be upon him, ay kanyang propeta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.